sayang. Amen. Sabihin mo sa kapatid mo, sayang. Maraming taong binigayaan ng Panginoon ng mga napakaraming gift. Matatalino, magagaling na pastor. Alam mo yun? Nasa kanila na lahat. Alam nila lahat. Nakapag-aral. Pero alam mo dahil sa katigasan ng ulo, hinabawi. Actually, nasa kanya yun. Kaya lang dahil sa kasalanan niya, kaya nawawala. Amen. So, mag-iingat tayo. Makikinig tayo sa mga tinuturo sa atin. So, pero at the end, nung humaba na po ang buhok ulit ni Samson, nandun ang lakas niya, di ba? Pero bulag na siya, pinagbigyan pa rin siya ni Lord. Nanalangin siya. Lord, just this once. Minsan lang to. Last na to. Bigay mo sa akin yung lakas ko para maipaghiganti ko yung mata ko. At saka itong mga ministeryo itong hindi tuloy para maipaghiganti ko kayo. So, namatay si Samson. Hindi po sa mga story lang yon. Alam niyo ba yung story ng Samson? Hinawakan niya 2 haligi. Sabi niya dun sa binatilyo, tulungan mo ako, ilagay mo yung kamay ko sa haligi, di ba? Buong lakas niya itinulak, bumuho yung buong building. At lahat ng napatay niya nung araw na yon ay mas marami pa sa napatay niya nung siya ay nakakawala. Imagine. Pero last na yon, namatay na siyang kasama ang mga Filisteo. Kaya lang, lesson dito mga kapatid. Binigyan siya ng napakagandang regalo ng Panginoon, yung strength na meron siya. Binigyan siya ni Lord ng napakagandang gift. Kung tutuusin, mas magiging napakahusay niya sana hukom. Pero dahil sa kanyang error, nawala yun. Nawala yung kanyang future dahil sa kanyang katigasan ng ulo. Ano ba nawala sa kanya? He is of no use to God. Dahil dun sa ginawa niya. Ano yung mga nasayang? May future sana siyang maganda. Meron sana siyang napakalaking magagawa sa bayang Israel. Kasi hukom siya eh. Sino ba makapangyarihan ng time na yun? Mga hukom. Nakikinig ang lahat ng tao sa mga hukom. Pero dahil sa error niya, nawala yun. Sayang. Di ba? So sabihin mo sa akin, huwag mong sayangin yung binigay sa'yo ni Lord. Huwag mong sayangin. Gamitin mo kay Lord, huwag mong gamitin sa mundo. Maganda boses mo. Umawit ka para sa Panginoon. Mahusay kang sumayaw, huwag kang sumayaw sa cabaret, sumayaw mo para kay Lord. Amen? Mahusay kang drawing, mawak ng pera, magkalkula, ipagamit mo kay Lord. Amen? Matalino ka, magturo ka. Ano, gift mo, huwag mong sayangin. Amen? Si Sister Girlie, alam mo pa totoo niya? Di siya marunong magluto, ngayon marunong siya magluto. Praise God! Pagluto mo kami isang araw. Praise. So, ano man ang natutunan mo, ano man ang gift na binigay sa'yo ni Lord, gamitin mo para sa Panginoon. Kung sabihin, wala kang kwenta o wala kang kakayahan. Amen. Huwag mong sayangin. Sabihin mo ulit, huwag mong sayangin. So, susunod. Yan ang lesson dyan. Do not let your sins be unconfessed and unforsaken. Sinabi ko na yan kanina. Huwag mong hayaan ang mga kasalanan mo, hindi mo hinihingi ng tawad sa Panginoon, hindi mo tinatalikuran. Ang isang kasalanan ng maliit, pag inalagaan mo na inalagaan, lalaki ng lalaki yan. Amen? Later, it will find you out. Mabubunging tayo. Walang lihim na hindi nabubunyag. Ang isang maliit na kasalanan ay parang buntis. Sino na nabuntis? Ang buntis, sa una, maliit pa yan, hindi mo pa nakikita. Tinatago mo, hindi pa nakikita. Pero isang araw, mga anak din yan. Yun ang kasalanan. Amen? Mga anak din, lalabas din. So, tago tayo ng tago, lalabas din isang araw dahil wala tayong maililihim sa Panginoon. So, mas mabuti pa ang pagsisihan mo na at tatikuran mo na. Amen? So, susunod, si Saul. Pangalawa na to sa huli. Bibilisan na natin. Sino si Saul? Pinili siyang hari. Nakalagay po sa 1 Samuel 15:10. Pinakagwapo sa lahat, pinakamatangkad sa lahat ng time niya na yun na pinili siya. Di ba? Ayaw niya. Sabi niya, Lord, hindi ako harapan dapat. We are the least. Pero, pinili pa rin siya ng Panginoon. Binigyan siya ng kapangyarihan. Inanuhan siya bilang hari. Ano pagkakamali niya? Ito na naman ang lesson o ang error ng tao. May pinapagawa,
ang error ni Saul, he tried to change the way that God said he was to do things. May sinasabi si Lord, ganito gawin mo, mahilig niyang binabago. Binabago ang mga patakaran. Binabago yung dapat. He do things his own way. Paborito niyo ba yung kantang I did it my way? Hindi ba pwede? We did it God's way. Amen po ba? Nung nagsisimula kami ng Pastor Jaime sa park, ang motto namin lagi, God's work done in God's way will never lack God's support. Kasi kung gagawin namin ang God's work in our way, baka hindi kami pagpalain. Sabi ni brother kanina, nakita niya dati wala namang gamit. Pero sa totoo lang, pag inilibot mo paningin mo dito, it's just a grace, di ba? Blessings from God na hindi dahil magagaling tayo. Kundi, pinagsumikapan natin gawin ang gawain ng Panginoon God's way. Huwag kang kakanta ng I did it my way. Di ba? Sweet. Narinig ko yung isang kumakanta na. Yung dati kong kasama niya. So, mga kapatid ko, do things God's way. Amen? Don't try to change God's standards. Si David, ito na wakas natin. May isa pa pala. Si David, isang lalaking tinuring na sabi nga a man after God's own heart. Sabi sa 2 Samuel 11, isang araw, mayroong digmaan. Dapat nasa digmaan si David. Ang mga hari ang namumuno sa digmaan. Amen? 10,000 pinapatay niya. Kaya nga itinuring din na a man after God's own heart si David dahil sa kakaibang commitment, devotion na binigay niya sa Panginoon. Di ba siya mag-worship? Sumisir ko, bumubulong, okay lang, basta malubos si Lord. Nagtatanggal ng robe. Para malubos ng Panginoon. Pero may isang araw, tinamad. May digmaan, ano ginawa niya? Sabi sa 2 Samuel 11, yung time na ang mga hari ay nakikipagdigmaan, naiwan siya sa bahay. Sabi niya kay Joab sa kanyang commander-in-chief, commander ng army, sige, lumusog kayo, dito na ako sa bahay, papahinga ako. At anong ginawa niya? Pumakit sa rooftop. Pasipol-sipol. Kailangan ko ng isang magandang sipol dyan. Habang lumalakad, isinasagap na ang mga masarap na simoy ng hangin. Paglingon niya, may babaeng naliligo sa ilog. Mga kapatid ko, ang dapat niyang ginagawa ng oras na yun ay nakikipagdigma. Nasan siya? Nandun sa rooftop, naninilip. Natawid na lang lalaki natin. Naninilip. So mga kapatid ko, lesson, mag-iingat kayo. Sa mga panahon dapat nandun tayo sa lugar na yun at wala ka doon. Nasa isang lugar ka na hindi ka dapat nandun. Mag-iingat ka, your sin will find you out. Amen? So ano nangyari? Temptation. Magandang babae, pinatanong niya, tanungin niyo nga kung sino magandang babae naliligo. Wala pong iba kundi si Bathsheba. Kuhanin, dalhin sa akin. Kasala si David. Itinago po niya. Makinig kayo. Itinago ni David yung kasalanan niya. Siyempre, alam ng mga alipin niya, nung unang panahon, pag-autos ng hari ay babae. Walang chismosak sa kaharian. Kapag kami sa Korea, galing. Walang chismosak sa kaharian. Pag nandiyan ang hari, titingin lang sila pag tinawag na sila. Kailangan ko kamay mo dito. Alam mo yun? So, ang ginawa ni David para masikret yung kanyang ginawa, pinatawag niya yung asawa ni Bathsheba. Galing sa digmaan, Urias, alam ko pagod na pagod ka. Magpahinga ka, maligo ka, hugasan mo yung paa, umuwi ka sa bahay niyo. Bakit? Nagpuntis ko So, para hindi matuklasan siya ama, pinauwi niya si Urias sa bahay. Para, alam mo na, si Urias ang tatay. Magiging ganon. Hindi umuwi si Urias. Nasaan? Nahiga doon sa lupa kasama ang mga lingkod ni David sapagkat hindi pa tapos ang digmaan. Tapos i-report kay David, hindi po umuwi si Urias. Pinatawag na naman niya. Hindi ba sabi ko sa'yo, umuwi ka? Pagod na pagod ka sa digmaan. Umuwi ka. So, nung araw na yung nilasing pa niya para umuwi. Lasing Pero alam mo, hindi umuwi. Natulog na naman doon sa King's Gate. Wala talaga.
Talaga ng pagmamalasin. Alam mo ba nangyari? Mga kapatid ko, lesson. Kahit gaano mo itinatago ang kasalanan mo, lalabas at lalabas siya. Hello. Amen. Akala ni David, makapagtatago siya. Kaya pinarusahan siya ni Lord. Ano sabi ng Panginoon? You did this thing under the sun. You did this thing secretly. You did this thing secretly. I will punish you under the sun. Pero makikita ng lahat ng tao. Amen? Gumawa siya ng paraan pero walang nangyari. So, dahil sa sobrang, alam mo yun, lesson pa ulit. Huwag mong itatawa ang pagkakamali mo sa isa pang pagkakamali. Amen. Ang ginawa na lang niya, dahil no choice na siya, ayaw umini Urias. Nagbili na lang siya sa commander, ipapatay mo na. Hindi sila papatay. Ilagay mo sa pinakamatinding laban kung saan nandun sana ang pwesto ni David. Doon sana si David wala siya. Pinalagay na si Urias doon, siya napatay. Si Urias. Hindi naman pang frontline si Urias Hindi siya pang frontline ng battle. Ang pang frontline yung hari. Nasaan siya? Ando nangingilit. So ngayon dahil nagkasala siya, ano nangyari? Pinadala si Urias, napatay. So mga kapatid ko, yun ang error niya. He is not in the place where he needs to be. Ngayon, araw ng linggo, praise God nandito kayo. Sabihin mo, pinagpala ka ngayon. You're in the right place. Sabihin sa tabi mo. Dito sa Hong Kong, linggo lang ang araw ng ating pagsamba. Di ba? Linggo lang tayo lumalabas. Yung iba international, dahil lumabas ka sa araw na labas mo. You must be in the place where you must be. Dapat nasa lugar ka na kung saan dapat kang nandun. Yung sinabi ng mga kapatid kanina, be there where you are planted. Pumunta ka sa lugar kung saan dapat kang nandun. Amen po ba? Linggo, nasan ka? Hinahanap ka namin dito. Nasaan ka? I-off mo telepono mo para hindi ka matrace ng mga pastora. I-on mo lang pag Lunes na. Sabi mo sa kapatid mo, be there where you are planted. Be there where you are planted. Dito ka nakatanim, dapat nandito ka. Hindi tayo sa pilitang nabubuto sa tao sumamba sa Diyos. Pero mga kapatid ko, lugi ka. Ikaw ang nawawalan kapag wala ka sa tahanan ng Panginoon. Katulad ni David, hindi siya pumunta sa lugar na dapat niyang puntahan. Ano nangyari sa kanya? Temptation. At tatandaan niyo ito, ang diablo, mainit ang mata. Saan? Sa lahat ng mga taong nagkukumit sa kanya. Ngayon lang, Lord, ngayon lang. Ngayon lang. Pero yung one time mo, inaabangan ng diablo. Beware. Amen? Satan is on the air. Amen? Talaga naman He is the prince of the powers of the air. So mag-iingat ka. Kung dapat nasa church ka, dapat nasa church ka. You must be in the right place at the right time with the right people doing the right thing. Dapat nasa tamang lugar ka. Sa tamang oras. Kasama ang tamang mga tao na dapat mong makasama. At ginagawa mo ang mga tamang bagay na dapat mong gawin. Amen? Ang mga anak, children of light, stay in the light. Hindi nagtatago sa dilim. Amen? Hindi tayo nagtatago. Amen po ba? So, yun ang lesson. At pinakauli na, ito na yung huli. Lessons from the Israelites. Medyo maraming verses na niligay ko dyan. Mga errors nila. Numbers 14, 2-4. Numbers chapter 20, 3-5. Basahin nyo na lang po sa inyong mga bahay. Pabayin nyo muna yung mga verses. Numbers chapter 21, 4-5. Ano ang kasalanan ng mga Israelita? Kung babasahin natin lahat yan, sige po, buksan natin yung ilan. Numbers 14, 2-4, ako na lang po ang magbabasa. Sabi rito, and all the children of Israel complained against Moses and Aaron, and the whole congregation said to them, if only we had died in the land of Egypt, or if only we had died in this wilderness. Number 3, why has the Lord brought us to this land to fall by the sword, that our wives and children should become victims? Would it not be better for us to return to Egypt? Verse 4, so they said to one another, let us elect a leader and return to Egypt. Galing, ha? Numbers 20. I-compare natin lahat ng babasahin natin. Kung may mga pagkakaiba po sa kanilang dialogues. Verses 3-5. And the people contended with Moses and spoke, saying, if only we had died when our brethren died before the Lord. Why have you
of the Lord into this wilderness, that we and our animals should die here? And why have you made us come up out of Egypt to bring out us to this place? It is not a place of grain or figs or vines or pomegranates, nor is there any water to drink. Chapter 21, 4-5. May pagkakaiba ba? Marami na pong araw na lumipas. Marami na araw na lumilipas. 21, 4-5. Then they journeyed from Mount Hor by the way of the Edom, and the soul of the people became very discouraged on the way. Verse 5. And the people spoke against God and against Moses. Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no food and no water, and our soul loathes this worthless bread. So the Lord sent fiery serpents among the people. Mga kapatid ko, ito ugali ng mga Israelita. Suicidal. Meron ba silang sinabing tama? Meron ba silang sinabing positive? Meron ba silang isang inisip na tama? Mga kapatid ko, wala silang ginawa kundi magreklamo kay Lord. Ang kanilang error, complaining, grumbling, murmuring, unthankful, ungrateful, discontent. Wala na silang ginawa kundi, di ba? Puro reklamo, wala na silang nakitang tama. Tapos ang sabi ba, doon sa tinapay na ibinapadala ni Lord, walang kwentang tinapay, sama na kami dito, sama na to. Wala na bang ibang pagkain? Narinig niyo ba yung mga reklamo na yan? Huwag lumalabas yung big natin yung mga reklamo na yan. We must be thankful for every blessing that we receive from God. If you want more blessings from God, be busy in thanking Him for everything. You cannot be happy with miracles. Miracles won't keep you happy. Maraming tao hanap ng himala. Hingi ng himala. Pero bang himala? Sasaya ka lang, ilang araw lang, ilang linggo. Bakit? Hindi mo pinaghirapan eh. Pero kung tatanggapin mo si Lord, na siya yung iyong food, siya yung bread, siya yung iyong air na tinatanggap, siya yung buhay mo, siya yung everything mo, magiging masaya ka. Amen po ba? Sino dito yung lagi na lang feeling niya kulang, hanap ng wala? Hindi niya nakikita yung meron siya. Ano mo yun? Lagi na lang kulang, lagi na lang wala, lagi na lang may reklamo. Ano ba yung toilet dito sa church? Marumi, mapanghe. Ano ba yung kapitbahay natin? Iingat. Diba? Ano ba yung kalan na yan? Ayaw sumindi. Ano ba yung drummer? Wars. Diba? Ano ba yung mga dancer? Tigas ng katawan. Yung preacher lang ang magaling. Ang mga Israelita, they complain, they grumble, they murmur. They are unthankful, ungrateful. Mga kapatid ko, napakasamang mga ugali. Nagalit si Lord. Ano ginawa ng Panginoon? Nagpadala ng mga ahas. Tingnan niyo yung galing ng upuan niyo. Nagpadala ng ahas. Pinagtutok lang sila. Nagbilang kayo, Lord, sorry po. Ito, ugali natin mga tao. Mga kapatid ko, ang lesson dyan, hindi i-bless ni Lord ang isang mareklamong tingkol. Sino ang gusto niyang bine-bless? Yung lagi nagpapasalamat. Kayo ba nagbibigay sa mga tao? Tuwan-tuwa ka kapag yung taong binibigyan mo, nalulugod sa binibigay mo, di ba? Pasalamat na pasalamat, lalo mo binibigyan. Kaya ang ganda naman ito, di ba? Bibigyan mo at bibigyan. Eh, pero reklamo, binigyan ka na nga eh. Alam mo na, narinig ko yung patotoo ng isang church. Nagpa-pray sila sa Panginoon. Lord, ano kaya ang dapat namin gawin para maipakita namin sa lahat ng tao sa paligid namin na talagang nandito ka sa aming church? Alam mo kung anong conviction sa kanila? Yung tithes nyo, kasi ano sila independent, yung church nila. Yung tithes nyo for the whole year, yung sabihin yung 10% ng kanilang income ng buong church, ipamigay nyo sa mga mahihirap. Hindi sa mga Christian sa mahihirap, sa lahat ng mahihirap, mga Christian o mga hindi, tumulong kayo. Pag nangangailangan ng sasakyan, binibigyan nila, mayaman yung church eh.
Halimbawa, kailangan umupa ng boarding house o bahay, binibigyan nila. Pero ano ba, one time may nabigyan sila ng isang babae ng kotse. Nagreklamo, hindi yan ang tatak na gusto kong kotse. Imagine. Alam mo yun, binigyan na nga siya ng kotse. Hello? Natatawa tayo, pero alam mo, minsan tayo, binibigyan na nga tayo ni Lord, reklamo pa tayo ng reklamo. Nabibwisit ka sa asawa mo, ba't ba ito pa napang-asawa ko? Hello? Makontento kayo sa inyong mga asawa. Sino may mga asawa dito? Mga misis, makontento na kayo sa mga asawa nyo. Mga mister, makontento kayo sa mga asawa nyo. Amen? Dapat siya pinakamagandang babae sa mata mo. At ang mga misis naman, dapat sila pinakagwapong lalaki. Amen. Sa mata nyo. Amen po ba? Ang daming reklamo. So, matuto tayo sa lessons na yan. Ito na wakas. Hindi na natin bubuksan, pero dyan sa Genesis 13:1, nung si Abraham at saka si Lot, yumaman na, dumami nga ang mga alaga nilang hayupan, pati mga tagapag-alaga nila. Ang nangyari po dito, sabi ni Abraham, sige, maghiwalay na tayo. Lesson. Magandang lesson sa buhay ni Abraham. Kanina, errors. Ngayon gusto kong i-take natin positive. Wakas na to eh. Ang positive lesson na makikita natin sa buhay ni Abraham, he took the lead para magkaroon ng kapayapaan sa pagitan nila ni Lot. The most mature person will move first to bring peace. Amen? The most mature person will move first to bring peace. Maraming nagtatalo-talo. Yung iba sa inyo may mga nakakasamaan ng loob. Merong mga pinagtatalunan, mga mana galing sa magulang, lupa, bahay, kakaprasong lupa, pinag-aawayan, ganyan lang kalaking lupa, pinag-aawayan. Paglilibingan daw niya, pag mamamatay na siya, 6x6. Alam mo yun? Hindi ba nangyayari lalo na ngayon? Pag tumatanda ang mga magkakapatid, pag bata pa, hindi pa nag-aaway-aaway sa lupa. Alam mo, pag nagsisitanda na, yan ang uso ngayon. Nag-aagawa ng lupa, nag-aagawa ng mana, nag-aagawa ng mga ari-arian. Pero, ngayon, nakilord ka na. Tangging magkatipid, nakilord ka na nga. Ngayon nakilord na tayo, ito matandaan natin. Ang pinaka-mature na tao, siya ang nag-move agad para magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng mga nag-aaway-away. Every time na may nagtatalo-talo, ganyan sa pamilya, hindi ba? Umuwi ako, nung mamatay yung nanay ko, kasi wala na po kami magulang, mamatay na tatay ko, wala na akong nanay din. So, kailangan maghati-hatian ko pa, di ba? Nag-usap kami na maayos. Pero yung mga magulang namin, yung mga magkakapatid, alam mo yun, nagtatalo-talo sa lupa. Pero kami, dahil nakakilala na kami sa Panginoon, sabi ko sa kanila, dapat huwag tayo ganun. So, dinivide na maayos. Walang agawan. Yung kapatid ko pangalan, dahil marami siyang pera. O sige, yung party ko para sa nabiyuda. Alam mo yun? O sige, yung isang part ko, bibigay ko doon sa hindi nakatapos. The most mature person will move first to bring peace. Pag may nag-aaway-aaway, ano ginagawa mo? Ano dala mo? Tubig o gasolina? Tubig. Dito sa church, minsan may nagkakatampuhan. Papagitna ka, di ba? Hindi, totoo, sinabi mo, pangit siya. Nag-away. Mga kapatid ko, ang totoong anak ng Diyos, anong sabi sa Matthew? Peacemaker. Sabi mo sa kapatid mo, be a peacemaker. Maraming taong hindi natutuwa pag walang away sa church. Ano ba yun? Walang thrill pag walang away sa church. Gagawa siya ng away, gagawa ng gulo, gagawa ng usap-usap, sabi-sabi. Pero wala dapat sa God sa live noon. Amen. Hello? Amen. Wala dapat sa God sa live noon. Mga peaceful tayo. Amen? Amen. Kung may nag-aaway o merong, minsan nga, hindi ko sinasabi pag sinungaling kayo. May mga pagkakataong kailangan mo na lang iigom ang bibig mo para hindi na magkagalit. Amen. Now, nakukuha niyo ba? Nagigets niyo ba? Ang ibig ko sabihin, kung minsan meron kang sasabihin na ikatitindi ng pag-aaway, alam mo, manahimik ka na lang. Bakit? Hindi ka naman nagsisinungaling eh. You are just covering one person para lang sa ganun maiwasan mo ang mga pagtatampuhan at pag-aawayan. Kuha niyo? Amen. Yes.
So peace. Abraham took the lead. Siya pinagpala ng Lord. Lesson sa buhay ni Abraham. I-give up niya yung right para mamili ng tamang lupa. Pero binigay sa kanya ni Lord yung pinakahigit, the best. Ano give up niya? Pinamili niya si Lot. Hindi siya nawalan. Akala natin minsan, kapag may give up tayo, nawawalan tayo. Pero lesson dito, it is wise to give what you cannot keep. Ano ang mga hindi mo maiingatan sa buhay mo? Pera, di ba? Isang araw, pag pumasok mo tayo sa langit, di na natin madadala yan. Lahat ng ari-arian mo, kahit ano pa yan, hindi mo madadala. Mawawala lahat yan. Yung kagandahan mo, diba? Buong katawan mo, nilalagyan mo ng mena, santen, extra girl, hanggang paa. Isang araw, mamamatay din tayo, diba? It is wise to give up what you cannot keep. Lahat ng mga bagay na nahahawakan mo physical, you cannot keep it. Pag i-give up mo, you will gain that which you cannot lose. Ano ang hindi mawawala sa'yo? Yung reward na galing kay Lord, yun ang hindi mawawala sa'yo. Amen? Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Kapag takot na takot kang i-give up yung mga bagay na akala mo makakapagpasaya sa'yo, hindi mo naman madadala sa langit. Hindi ka magtatanggap ng mga bagay na hindi mawawala sa'yo. Pero if you are willing to give up those things you cannot give, you will gain those things you cannot lose. Lahat ng galing kay Lord, hindi mawawala. Nasa pag-iingat niya, meron siyang listahan doon. Anything na ginawa mo para sa Panginoon, sa gawain niya, kahit kanino pa, service, kahit ano pa yan, you will give it. Si Lord ang nag-iingat doon, nakalista. Hindi mawawala sa'yo. Walang makakanakaw sa'yo. Kaya nga pala sinasabi sa Matthew, huwag kang mag-ipon ng kayamanan saan? Dito sa lupa. May naninirahang mga tanga dito at kalawang. Marami pang magnanakaw. Hindi mo alam kung sino magnanakaw. Magaling magnakaw. Nakatago. Hindi mo madiscover kung sino. Di ba? Pero sa langit, walang makakanakaw ng kayamanan mo. So, ano pinapag-ibag ni Lord? Yung 10%, iniisip natin, di naman kasalanan hindi mo bigay ng 10%. Nakalagay sa malakay, tayo ay mga magnanakaw. Di ba? Hindi tayo ma-attend, hindi tayo nagbabasa ng Biblia, hindi tayo nananalangin, akala natin hindi kasalanan yun. Pero may mga kasalanan, kamukha nung unang lesson natin kanina pinag-aralan, yung kasalanan na hindi mo ginagawa yung pinagawa ng Panginoon. So, wakas na to, no matter what you gave up, ano ba man yung binigay mo kay Lord? Kahit ano ba yan? Para ma-honor siya? No matter what you give up to honor God, He will give it back to you more than what you gave up. Amen. Ano man yung binigay mo sa Panginoon, higit yung ibabalik niya sa iyo. Sabi ni Lord kay Abraham, gusto kong basahin ito, napakaganda. Genesis 13:15. After na umalis na si Lot, sabi ni Lord kay Abraham, sa 14 muna, magsimula tayo. And the Lord said to Abraham, after Lot had separated from him, lift your eyes now. Tumingala nga kayo. Wala kayong makita kundi siling. Pero nung time na yon, nasa labas si Abraham sa field. Sabi niya, itingala mo mata mo. Igala mo palingin mo. Sabi niya, north, south, east, west. Northward, southward, eastward, westward. Umiikot ang kanyang paningin. Alam mo kung ano sabi ni Lord sa kanya? For all the land which you see, I give to you and your descendants forever. Sinabi sa Biblia na tayo mga inapo ni Abraham. At kung ano yung promise ni Lord kay Abraham, nag-enjoy tayo sa promise niya. Ano promise ni Lord? I will bless you. I will bless those who bless you. Ano ba yun? You will be a blessing. I will bless you. I will bless those who bless you. You will be a blessing. Amen? Sabihin mo nga, akin yun. Akin yun. Sabihin natin, God will bless me. God will bless me. God will bless those who bless me. God will bless those who bless me. I will be a blessing. I will be a blessing. Anong talatayanan mo yun, kapatid? God will give you everything that you can see. Ano lahat
biblical. Baka hindi naman makakabuti sa'yo. Ang ibig ko sabihin yan, sinabi kong that is biblical, yung mga bagay